Praise God! Palapan natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa biyaya ng Diyos, nandito ka. Pag hindi nagsalita, bigyan mo ng 50, magsasalita yan. Praise God! Kamusta po kayong lahat? Praise God! Happy Sunday, everyone! Isang ngiti naman dyan, mukhang problemado po kayo ah. Kat. Masaya ka ba ngayong Sunday? Masaya ako, nandito ka. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. In everything give thanks. Nagpasalamat ka ba kaninang umaga pagising mo? Sinabi mo ba, thank you Lord, nagising pa? Nagpasalamat ka ba kay Lord kasi nakapag-almusal ka? Hindi mo pinangutang ang inalmusal mo, tama? Mukhang may nangutang pa yata. Pinasalamatan mo ba si Lord kasi nakakahinga ka ngayong araw na ito? Nakapunta ka sa church ng ligtas? Ang daming dapat yung magpasalamat. Kaya in everything, give thanks. Last Sunday po, ang aking po title, In Everything Give Thanks. Today, my title is, In Everything Give Thanks Part 2. Sino pong handa na? Okay, salamat sa 35 na handa na. So, last Sunday, pinag-usapan po natin, give thanks to the Lord, number 1, for He is good. Siya'y napakabuti. Number 2, give thanks to the Lord for the people in your life. Kaya nagpasalamat po kayo sa mga tao sa inyong mga kapamilya nyo, kaibigan, kabarkada, kapuso, kapamilya, katrabaho. Give thanks to the Lord, number 3, for the material blessings that He gives you. Hindi naman tayo ganun ka-churchy na ang papasalamatan lang natin kay Lord ay lahat ng bagay na na napaka-personal. Lahat din ng bagay na personal pwede natin ipagpasalamat kay Lord, like material blessings. Pastor, bakit po kahit good things or bad things kailangan magpasalamat? Because sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is God's will for you. Kaya dapat mo talaga ipagpasalamat kay Lord kasi lahat ng nangyayari pagtatagni-tagniin ni Lord para sa kabubuti mo. God's will for you yon. At pinag-usapan din natin last Sunday yung word na kaya pala moments. Kaya pala nangyari kasi ganito pala ang plano ni Lord. Ituloy po natin. Simulan po natin sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Dito tayo magsimula. So then, just as received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Iba pala ito. Hindi lang pala in everything give thanks. Kailangan overflow. Sabi nyo nga po, overflow. Nakailangan thank you kanina. Isa, siya hindi yan overflow. Sino pong may alam ng overflow? Umaawas. Kalimbawa, umaawas ba dito? Umaapaw. Pasensya na kayo, Batanggenyo. Umaapaw. Kapag ka ng tubig, pag puno, hindi pa yun overflow. Pag umaapaw siya, ganun yung overflow. Ang tanong, nag-o-overflow ba ang pasasalamat mo kay Lord? Parang hindi pa. Sige, bibigyan ko kayo ng 30 seconds. Pasalamatan nyo si Lord na nag-o-overflow. Ready? 1, 2, 3, go! Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord sa health. Thank you Lord sa prosperity. Thank you Lord sa smile. Thank you Lord sa lakas. Thank you Lord sa nakapunta ng church. Thank you Lord sa hininga. Thank you Lord sa kapamilya, kapuso. Thank you Lord sa blessing. Thank you Lord sa trabaho, sa pag-aaral. Thank you Lord sa, come on. Thank you. Dapat nag-o-overflow yung thank you. Ganun yung nag-overflow. Kaya ito po ang aking objective today. Tayo po ay mag-overflow sa Thanksgiving. Sino pong handa na? Hindi lang pala dapat thank you, dapat nag-overflow. Sabi nyo nga po, overflow. Overflow. Pastor, ano ba yung overflowing with thankfulness? Ano ba ibig sabihin nun? Ito yon. It is giving thanks to God, not only in good times,
but at all times. I repeat, baka hindi nyo naintindihan dahil English. It is giving thanks to God not only in good times, but at all times. Good or bad, pwede. Dapat ikaw ay thankful. Another, not only for good things, but for all things. Hindi lang sa mabuting bagay, dapat sa hindi rin. Dahil naniniwala ka na ito ay ayon sa God's will ni Lord sa buhay mo. Kaya nangyayari ang mga bagay-bagay kasi ito'y planado ni Lord. Maganda ang plano ni Lord. Wala pong story or telenovela o Korean drama or pelikula na walang pangit na nangyari sa bida. Magsabi po kayo sa akin. May napanood na po ba kayo story walang nangyaring pangit sa bida kahit ano? Simula hanggang dulo. Di ba? Wala. Wala pa kayo napanood na gano'n kasi pangit ang story pag gano'n. Mas maganda yung medyo may kaunting umiiyak ng konti. Yung medyo may kaunting tragedy. Tama ba? May kaunting sampalan daw, sabi ni ate. Di ba? Mas maganda yung story. Kaya kung may mga konti-konting nangyari sa buhay mo, pinapaganda lang ni Lord yan. Amen? Pinapaganda lang ni Lord. Pero may pagkakataon talaga na may mga pangyayari sa buhay natin na hindi tayo makapagpasalamat dahil minsan may mga dumarating na disappointments. Sino dito nakaranas na ng disappointments? Yung akala mo tanggap ka na, hindi pala. Yung akala mo sasagutin ka na, 3 pala kayo. Yung akala mo may bonus ka, next year lang pala. Yung akala mo holiday kayo, may pasok pala. Di ba? Disappointments. Tama ba? Ang dami. Meron din naman, ang hirap magpasalamat sa ganung times, right? Yung may mga delay. Delay na sahod. Thank you, Lord. Pero sabi ni Lord, in all things, in all times, at all times, kailangan magpasalamat. Kapag may closed doors, nagpapasalamat ka ba? Pag hindi para sa'yo, magpapasalamat ka pa rin ba? Pero sabi ni Lord, yes. Yung capacity na dapat ay nag-overflow sa pasasalamat ay nalilimitahan kasi sa mga sitwasyon ng buhay natin. Kaya naman, ang pag-usapan natin ay 4 ways to give thanks when you don't feel thankful. Wow! Ito yung maganda nangyayari. Thank you, Lord madali yon. Yung mga ayon sa plano mo, thank you, Lord, madali yon. Pero yung hindi mo feel magpasalamat, yon ang question. Sino po ready na? 4 ways to give thanks when you don't feel thankful. Sige, magtatanong ako sa audience. Mga 3 lang tao. Kapag hindi maganda nangyayari, bakit ka magpapasalamat? At tumahimik ang sanlibutan. Mukhang hindi humaharap lahat. Walang gustong sumagot. Sige nga. Sa palagay mo, ano kaya yung maghula ka lang ng ways to give thanks when you don't feel thankful? Sinong kahit anong tanong ko hindi sasagot? Mahirap po ba? Kita nyo na. Mahirap, di ba? Napakahirap sagutin itong points na to, 4 pa. 4 ways. Sino gustong malaman na to? Amen. O, simulan natin. 4 ways to give thanks when you don't feel thankful. Number 1, count your blessings. Count your blessings. Psalms 103 verse 2. Tagalog. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Huwag mo daw i-forget lahat ng biyaya ni Lord. Kung meron dumating na hindi ka magpapasalamat, alalahanin mo daw yung blessing na tinanggap mo noon. Sino dito naniniwala may tinanggap ka blessing kay Lord? Sino naniniwala marami na? Pag pa-compute ko sa iyo lahat ng blessing, makukompute mo ba? Hindi. Wala makakapag-compute noon. Kahit isa, wala. Kasi sa dami. Naalala nyo ba, o naalala mo ba nung iningatan ka ni Lord, na munti ka na? Salamat sa Diyos, munti ka na lang. Diba? Napakadaming blessing ni Lord sa'yo. Ang dami ng blessing ni Lord, na kapag dumarating ka sa disappointment, sa delays, hindi ka nakakapagpasalamat. Pero I challenge you,
Pag may dumating na disappointment, delays, closed door, it is an opportunity to give thanks to God kasi marami siyang blessing noon. Count your blessings. Blessing yung katabi mo. Imagine, sinamahan ka niyan, papunta rito. Ang daming pwedeng kasama niyan sa Pilipinas, pero ikaw napili. Sino ka? Di ba? Sa dinami ng tao sa mundo, sa dami ng pwedeng makatabi, yan pang makulit na yan. Di ba? Blessing na rin yan. Ito pa, kung hindi mo feel magpasalamat, remember your past victories. Sino dito na-honor ng kinder? O di ba? Ang saya lalahanin, na-honor ka din. Pero nung college, medyo nawala-wala na. Pero at least na-honor ng kinder. Nung grade 1, o, di ba, napapasama sa top. Nung college ka, napapasama ka sa Dean's Lister. Di ba? Alalahanin mo mga past victories. Ang iba dito, cum laude. Yung iba, summa cum laude. Yung iba, magna cum laude. Yung iba dito, cum pare. At cum mare. O, pwede na rin yun. Di ba? Remember your past victories. Noon, gusto mo mag-apply ng trabaho, hindi ka matanggap, pero may isang trabaho tumanggap sa'yo. O, di ba, past victories yun? Noon, kumikita ka lang ng 20,000 per week. Oh, grabe na to. Tinataas ang standard. Pero ngayon, 21,000 na. Victories yun. Bakit? Tumaas. Lumevel up. Magpapasalamat ka kay Lord. Kasi ang dami ng victories na nangyari noon. Baka nalilimutan mo, noon, dapat ikaw ay may nangyaring ganito, pero sa biyaya ng Lord, nandito ka, malakas ka pa rin. O, di ba? Thank you, Lord. Ano pa? Remember your answered prayers. Yung matagal mong ipinagpe-pray ngayon, may sagot na. Yung matagal mo ipinagpe-pray ngayon, meron na. Doon po, matagal po kami nagpe-pray. Lord, gusto ko namin ng face-to-face church. Yung ayaw namin ng online. Nagpe-pray kami ng ganon. 2 taon din ang itinagal ng online church namin. Lord, face-to-face. Sabi naman, Lord, di ba, face-to-face na yan. Kita nyo nga lahat ang mukha ng bawal isa. Gusto ko po yung nakakapagkwentuhan physically. At dumating ng time, hindi ba ito pwedeng ipagpasalamat kay Lord na nakaupo ka ngayon, sumasamba sa Panginoon, nabuksan ng J1 Marikina at padami ng padami. Thank you, Lord, naka-aircon ka pa ngayon. May pa-juice pa mamaya, 3 flavor. Di ba? Thank you, Lord. Ano pa? Alalahanin mo ang mga pag-iingat sa'yo ni Lord. God's protection. Ang daming pag-iingat na ginawa sa'yo ni Lord. May part po sa langit na mag-iiyakan. Imagine mo yun. Nasa langit ka na mag-iiyakan pa. Ano kaya meron? Kala ko perfect ang buhay doon. Ba't mag-iiyakan? Alam mo, na-imagine ko lang. Ipapakita ni Lord lahat ng pag-iingat niya sa'yo. Oo. Nakakaiyak talaga yon. Nakakaiyak. Kaya abangan natin. Alahanin mo ang mga masasayang na-receive mo. Tuwang-tuwa ka pa nung natanggap mo yung bagong cellphone mo. Yung pag-open, unboxing. Ginagano pa. O, di ba? Unboxing. Tuwang-tuwa ka doon sa blessing na tinanggap mo. Bagong cellphone, bagong laptop. Nung inopen mo yung bagong bahay nyo, woo! Yung unang hakbang. Pag hindi ka naman nagpasalamat, kapatid, lagi ka na nag-focus doon sa mga nangyayaring kaunti lang. Pero ang dami-dami mong blessing noon. O, di ba, papasalamat ka na ngayon. Ano pa? Ito pa, maganda. Alalahanin mo din yung mga bagay na hindi ibinigay. Pastor, bakit? Yung mga hindi natuloy, yung hindi ka pinagbigyan, yung hindi napunta sa'yo, yung hindi natapos, pasalamatan mo si Lord. Bakit? Dahil yon ay pag-iingat sa'yo ng Diyos dahil hindi yun part na magandang plano niya. Pag-iingat yun ng Lord, kaya hindi natuloy, kaya hindi natapos, kaya pag-iingat sa'yo ni Lord. Anak, wag muna, hindi pa tamang panahon para sa'yo. Pasalamatan mo din si Lord doon. Ito ang gusto ko sabihin sa lahat. Lahat ng hindi sa buhay mo ay pag-iingat ng Diyos sa'yo. Wow! Lahat ng hindi. Ano pang magsabi ka ng hindi? Hindi po ako na cum laude. Isang teacher lang yung magalit lagi. Mababang magbigay ng... Magaling na lang, hindi ka na cum laude. Baka kung na cum laude ka, sobrang yabang mo. Tama, pastor.
Baka yung pagiging cum laude ay nakapost na sa buong bahay namin. At nagyabang na ako. Di ba? Salamat sa biyaya ng Diyos. Dahil lahat ng hindi sa buhay mo, pag-iingat sa iyo ng Diyos yan. Iniingatan ka lang ni Lord. Kaya pasalamatan mo rin sa hindi natuloy. Sino dito nag-apply ng abroad, hindi matuloy. Salamatan mo si Lord. Mayroon dito mga nagtrabaho sa abroad. Gusto mo ba makaranas ng talagang gusto mong umuwi pero hindi ka makauwi? Next. At saka, nakalagay dito, at saka. Hindi ba pagpapala na dapat ipagpasalamat yung mga lessons na nakuha natin sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin? Di ba? Dapat tayo magpasalamat sa mga pagsubok na naganap sa buhay natin noon. Bakit? Kaya kaganyan ngayon dahil hinubog yan ng Diyos, dahil pinahintulutan niya na maganap yung mga problema noon para maging matibay ka ngayon. Ang tawag ko dyan, tumitigas yung tuhod. Kaya dumaan ka sa maraming pagsubok, kaya pag nagkukwento ka, yun lang. Bakit? Kasi nagtagumpay ka na sa pagsubok noon. Eh kung wala ka pa pinagtatagumpay ang pagsubok, siguro kaunti lang, wawa ako. Eh pero dahil marami-rami na yung pagsubok na dumaan sa'yo, yung mga konti-konti na yan, baliwala na lang. Kaya pag may dumaan, okay, fine, next. Kasi simple na lang, kasi matigas na yung tuhod. Blessing yun. Sabi mo, thank you Lord sa mga pagsubok. Matibay ka na ngayon, hindi na tulad ng dati. Ito. Di ba, count your blessings? At naghanap po ako kasi ng song. Ito po, ang title po nito ay Beautiful Day. Sino po nakakaalam ng song na yun? Beautiful Day. Ay, hindi nyo alam yung beautiful. Ang kumanta po nito ay by Trinix and Rushuan. Kung ano man yon. Kakantayin ko para sa inyo. May lyrics ba dyan? May lyrics yan? Meron. Lord, I thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Wait lang, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Isa pa, 5, 6, 7, go! Lord, thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Isa pa, para kulang kayo sa saya. Sayahan nyo pa. Alam mo, ang ganda ng song na to. Kita nyo nagpapasalamat sa sunshine at sa rain. Sa joy at sa pain. Tapos sabi niya, it's a beautiful day. Sa nakakita ng pain, then it's a beautiful day. Ang ganda ng song. Sino dito may pain? Woo! Thank you! Di ba kakaiba yung song? Kasi kahit malungkot man, masaya man, beautiful day pa din. Beautiful day. O, sabay-sabay. 5, 6, 7, go! Lord, I... Isa pa, may ganon. Dapat may ganon. Nalaman ko, ibig sabihin nito ay, ang ibig sabihin nito ay celebration. Kaya pag may, hey! Celebration pala yun. O, isa pa. 5, 6, dapat yung day stop, tapos yung it's a beautiful day na una, kaya yung apat na, bilangin ko talaga yon. Tapos yung beautiful day, okay, ready? Mamaya magbibideo tayo pag nag-picture mamaya. Ready? 5, 6, 7, go! Lord, it's a beautiful day. It's a beautiful day. Palapakan natin si Lord. Ang ganda na song. Thank you for joy, thank you for pain. O sa parehas na thank you. Kaya in everything, give thanks. Tapos, it's a beautiful day. Pain pa yung huli, tapos, it's a beautiful day. Umaraw, umulan, beautiful day. Thank you, Lord. O, di ba? Tapos, tinitingnan ko, yung kumanta pa nito, yung batang nasa video.
Di ba? African. Alam niyo naman ang buhay doon, pero yan ang kanta niya. Kaya magpasalamat kayo kay Lord. You are super blessed. Amen? Each and every day, God showers you with blessings. He gives you sunshine, air to breathe, praise God, food to eat. Ano pa? He causes your heart to beat. Hawakan mo ang puso mo. Walang battery yan, pero patuloy na tumitibok. Di mo china-charge, pero binibiyakan ni Lord ng tibok, 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 tibok. Di ba? Ano pa? And your mind to work. Sino ditong tumitigil ng pag-iisip? Wala pa, hindi tumitigil, lagi na may iniisip, tama? Grabe ang utak na yan. You are super blessed kasi patuloy pa rin nagpa-function ang brain. Yung heart patuloy pa rin tumitibok, you are super blessed. If ever dumating ka sa point na hindi mo talaga makita ang ipagpapasalamat mo kay Lord, medyo nagiging blurred kasi nasa nangyayari. May gastusin, may bayarin, may dumating na ganito, may dumating na ganyan. Parang medyo blurred magpasalamat kay Lord. Anong gagawin mo? Zoom in. Sabi nyo nga po, zoom in. Okay, alam nyo po ba yung zoom in? Ano yung zoom in? Pag sinabing zoom in, para kang gumagamit ng magnifying glass. Yung maliit, pinapalaki. Ganun din yon. Medyo nakikita mo kasi, hindi maganda, nakakalungkot, hindi ka magpapasalamat. Pero i-zoom in mo, may makikita kang magandang bagay. I-zoom in. Hindi porket may naniningil, ay problema. Sabi mo, salamat sa Lord, may nakakaalala sa akin. I-zoom in mo kasi, tignan mo. Think about the parts of your body that feel good right now. O, tignan mo ang katawan mo. Ano yung mga parte ng katawan mo na feel good? Wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano pa? Feel thankful for your ability to move. Okay, igalaw mo yung mga katawan. Sige, pag hindi gumalaw yung katabi mo, kanino mo, igalaw mo kayong katawan. You are super blessed kasi nakakagalaw ka ng ganyan, hindi ka paralysis. Ano, zoom in. Ano pa? Your ability to think, to feel, to do, to walk. Sino dito nung nagbe-breakfast ka, sarap-sarap na kain mo, taas pang paa mo. Thank you, Lord. Zoom in. Ang dami-daming bagay na kapag medyo blurred, i-zoom in mo para mas maliwanag sa'yo. You are super blessed. Maghanap ka ng ipagpapasalamat, sigurado ako meron yan. Zoom in. Sabi mo nga, zoom in. Oh, salamat sa masipag at mapagmahal mong anak. Meron ba? O meron. Sabi mo, salamat sa iyong magulang na patuloy na nagtitiis sa'yo. Salamat sa iyong ate at kuya na patuloy nagbibigay ng baon. Yata. Hindi pa sigurado. Alright. Kaya daw pag may trabaho ka na, ikaw naman, baka naman. Zoom in. Tingnan mo ang mga bagay na meron ka, pero wala yung iba. Lagi naman tinignan yung meron ng iba na wala ka, ipabaliktad. Kaya ka nalulungkot. Ang tignan mo yung meron ka na wala yung iba. Mas magpapasalamat ka kay Lord. Kaya yung tinitignan, wala ako nun, wala ako nito. Napaka-unfair ng mundo. Yan na nga. Mamaya nariyan na yung inggit, kat. Tama? Ano pa? Ikaw ay blessed. Dahil may naiisot ka, linggo-linggo, iba-iba pa nga. Oh, di ba? Ang dami-dami mong choices. Alin kaya dito ang maisuot? Ang daming choices. Yung cabinet nyo nga, hindi na magkasya yung damit mo, hindi mo na lahat naiisuot. You are super blessed. Ano pa? Magpasalamat ka kay Lord, may bahay ka, nakakatulog ka ng maayos. Kasi nung isang araw, nung nagdadrive kami, nakita namin yung lalaki nakaupo sa kalye. Nakahiga doon, tulog na tulog. Masarap din naman na, nakangiti din naman. Pero nasa kalsada, ikaw naman, nasa malambot kang kama, reklamo ka ng reklamo. O, di ba? Be thankful. Kung ano meron ka ngayon, salamat sa Diyos, nakakatulog ka ng mahimbing. Minsan nga, 10 hours pa. Hinahayaan ka lang na matulog ng 10 hours. Pasalamatan mo si Lord kasi may gamit ka na wala yung iba. Madami yon. Ano pa? Pasalamatan mo si Lord kasi napakagwapo at maganda ang itsura mo. Ba? Tingnan mo yung katabi mo. Pwede na. You are super blessed.
O, di ba? Maraming tumitingin dyan. Ang tawag ko dyan ay head turner face. O, pag lumalakad ka pala, may tumitingin sa'yo. Kaya yung super blessed ka sa ganyang itsura. Pasalamatan mo si Lord kasi yung itsura niya kompleto. 2 mata, 1 ilong, may bibig din. Kasi kung nag-iisa lang yung mata mo, mahirap yan. Di ba? Zoom in. Marami kang makikitang bagay na kung hindi mo makita, zoom in lang. At kung dumarating ka naman sa mga pagsubok sa buhay, ang pwede sa'yo ay zoom out. Yan, zoom out. Yan. Alam mo yung zoom out? O, halimbawa, zoom out. Pinapalawak ang tingin, right? Pinapalawak yung tingin. Tingnan ang big picture. Kung ang iniisip mo ay ngayon lang, tingnan mo ng mas malayo sa ngayon. Parang ganito eh. Ito ang aking pinagdadaanan. Ito ang mga nangyayari sa aking buhay. Huwag mong tingnan yung ngayon. Ang tingnan mo yung kayang gawin ni Lord sa susunod. Zoom out. Pakita mo yung big picture. Ay nga pala, maganda nga pala ang plano ni Lord sa akin. Ba't ako'y nabubuhay dito sa araw na ito? Ang araw na ito ay sapat ang biyaya ni Lord. Sa ibang araw, meron ulit biyaya si Lord. Susunod na araw, meron ulit biyaya. Paganda ng paganda yon. Amen. Okay. Huwag masyadong mag-worry, malungkot. Huwag masyadong mag-isip ng mga kaganapan. Huwag masyadong ma-stress, ma-depress at mag-mukmuk sa kwarto. Huwag lagi mag-isa. Okay? Magpasalamat ka sa Diyos, i-zoom out mo. Kasi bawat araw may nakahandang maganda si Lord para sa'yo. Bawat araw. O, tinan nyo to ha. Acts 17 verse 28a. Ganda ng verse na to. Naku, i-note nyo to. Sapagkat sa Kanya, tayo'y nabubuhay. O. Para kanino ka nabubuhay? Sa Kanya. Kay Lord yan ha. At kumikilos. At nasa Kanya ang ating pagkatao. Imagine, ikaw ay dapat nabubuhay kay Lord. Hindi ka nabubuhay sa kalungkutan. Hindi ka nabubuhay sa stress, sa depress. Hindi ka nabubuhay sa sinasabi mong maliit na sahod. Nabubuhay ka para sa Kanya. At kung nabubuhay ka para sa Kanya, mas maganda kinabukasan mo. Ikaw ay nabubuhay para kay Lord, hindi kung kani-kanino. Ikaw ay binuhusan ng buhay ni Jesus. Iniligtas ka niya, minahal ka niya, tapos magmumukma ka lang. Di ba? Tingnan mo yung big picture. Tingnan mo kung anong tingin sa'yo ng Diyos. Ikaw ay anak niya, ikaw iniligtas niya, ikaw ang binigyan niya ng kanyang kaisa-isahang anak. Ano sasabihin mo? Ako wawa. Hindi. Kung hindi ka minahal ng iba, sasabihin ko sa'yo, minamahal ka ng Diyos ng totoo. Sobra-sobra pa. Zoom out. Tingnan mo ang big picture. Amen? Okay na siguro tayo sa count your blessing. Masyado ng madaming blessing. Pangalawang way, God deserves our thanks. Kung medyo hindi ka feel magpasalamat kay Lord, ito ang basahin mo. God deserves our thanks. Dumating ka na ba sa punto na may ginawa kang napakatinding bagay and then nagbigay ka ng pabor sa iba or naghanda ka ng isang surprise? Napakatindi ng preparation mo. Nagbigay ka ng isang regalo na nag-effort ka. Pinag-ipunan mo, binuhusan mo ng lahat sa'yo. Pero, hindi ka man lang nakarinig ng thank you. Nakaranas ka ng ganon? Yung todo effort ka, pinaghandaan mo, may surprise ka pa. Nung nag-surprise ka, hello, taran! Tapos, yung pinagbigyan mo, sabi, wala ka man lang narinig. Ano kaya ang mararamdaman mo, kapatid? Ano kaya mararamdaman mo? Kakalungkot naman. Baka hindi ka na umulit. Tama? Hindi siya feel good. Wala na rin sa choices yung uulit ka pa dahil hindi naman appreciated yung lahat ng ginawa mo. Tama? Now, ito ang tanong ko sa'yo. Imagine, inorchestrate ni Lord yung ginawa niya sa buhay mo, planado, kasama yung mga good things na binigay niya and bad things na pinuhuntulutan niya para mangyari ang will niya sa buhay mo. Yet, wala man lang siyang nare-receive na simple thank you sa'yo. Yun lang. Yun lang.
Minsan nga sa halip na thank you yung marinig sa'yo reklamo at nagtatanong pa kung bakit nangyari sa akin to. O, di ba? Common. Hindi ko nilalahat pero common. Ito ang mga sagot. Wala man lang si Lord nakita na, anak, nagpasalamat ka man lang ba? Kung alam mo lang, kung pwede ko lang sabihin ang bawat detalye sa'yo, sigurado magpapasalamat ka. Pero hindi, sinisikret ko muna. Para makita ko kung talagang genuine ang pag-ibig mo sa akin. Anak, genuine ba pag-ibig mo kay Lord? Nagtitiwala ka ba kay Lord? Kaya kahit may hindi maganda nangyari, magpasalamat ka kung nagtitiwala ka talaga sa Panginoon. Wow, di ba? Today, Christians, God deserve our thanks. Pwede ba natin palakpakan si Lord? At sabihin mo, thank you Lord, thank you Lord. Ano man ang sitwasyon mo, dahil ang Diyos ay nananatiling mabuti, nananatiling tapat, at patuloy na pinapatunayan ang pag-ibig niya sa iyo every day. O Jeremiah chapter 1 verse 5a. Bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita. Wow. At bago kita ipinanganak, grabe, bago ka pa ipinanganak, alam na ikaw ay si Jeff. Alam na ikaw ay si Ram. Alam na ikaw si Tintin. Alam niya na magdadrums ka, magbibitbox sa church. Ikaw ay aking itinalaga. Pero yun mo, nakaplano ka na. Kasi kilala ka na ni Lord. Bago ka pa isilang, alam na ni Lord. May magandang plano na sa'yo. Ang tanong, doon sa pagkakaplano ni Lord, pagkaka-engineer, pagkaka-architect ng buhay mo, may narinig ba si Lord sa iyong salitang, thank you? Wala pa. Eh sabi, mag-overflow. Kailangan nagpapa-thank you ka everyday. Pag-isip mo pa lang, thank you, Lord. Magandang araw na to. Yun! Pagkatulog mo pa lang. Bago pala matulog, hindi pagkatulog, mahirap yon. Bago ka matulog, sasabihin mo, thank you, Lord, sa araw na to. Grabe ka talaga, Lord. Bukas ulit. Mas maganda, mas masaya. Ganon. Nag-overflow. Kakain ka pa lang. Thank you, Lord, agad. May maganda nangyayari. Thank you, Lord. May pangit na nangyayari. Thank you, Lord. Bakit? Kasi ikaw ay aking itinalaga. May planong maganda na sa iyo si Lord. Bago ka pa ipanganak. Isipin mo ano hindi, may magandang plano si Lord. Ang tanong, lalakaran mo ba yung plano ni Lord sa iyong buhay? Simulan mo sa pasasalamat. Sabi mo, thank you Lord. Nakaplanong maganda kong buhay. Ako ay pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos. Paganda ng paganda. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. Amen. Meron talagang purpose ang buhay mo. Kung pakiramdam mo, Pastor, parang wala eh. Kasi 10 years na ako sa work na ito, wala namang nangyayari. Pastor, parang wala. Kasi parang forever na lang ako sa sitwasyon ng buhay kong ito. Gusto ko namang yumaman, pero bakit ganito? Alam mo, hinihintay lang ni Lord na kung anong meron ka ngayon, enjoy mo naman, kapatid. Kung anong meron ka ngayon, enjoy mo na. Kasi mamaya mawawala yun at iaangat ni Lord ang buhay mo. Naalala ko noon. Sige, palapahan mo si Lord. Kami po ay taga-bukid. Kami po ay tuwan-tuwa na makaakyat ng mangga. Puno ng mangga. Pag-akyat namin at may bunga, masaya kami makakuha ng Indian. Alam mo yung Indian? Indian mango. Masaya. Tapos isasawsaw namin sa alamang. Alam niyo yung alamang? Okay, toyo na may asukal. Enjoy na enjoy namin yon. Puno ng mangga. Umakyat sa puno ng mangga, nagpapas-thank you, Lord. Nakakita ang puno ng mangga. O anong kasunod? Nilevel up ni Lord. Anong sunod ng pagpapasalamat? Salamat, Lord. Nakaakyat ako ng grade 12. Praise God. Anong sunod? Thank you, Lord. Nakaakyat ako ng 3rd floor ng Ayala Mall. Kasi akala ko pang probinsya lang. Aba! At thank you, Lord, kasi nakaplano na paakyat ako ng langit. Imagine mo yon. Kaya, God deserves our thanks. Kaya kung ano man pinoproblema mo ngayon, at the end, langit din naman. Ano pag ang poproblemahin mo? Sige, magsabi ka sa akin ng problema, sasagot ko lang ay langit pa din naman. Sige. May utang, after this, ay langit pa rin. Wala nang utang doon. O next? Ano pa?
May nararamdaman dito? Papagaling ka ni Lord, praise God, amen? Pero alam niyo ba, pagdating doon, bibigyan ka ng glorified body, wala nararamdamang sakit. Pagpunta mo langit, okay na lahat ulit. Ano pa? Wala nagmamahal sa'yo, hindi ka, pinagpapalit ka, sige. Sige, punta na tayo doon sa puntong yon, yung pinagpapalit ka. O kaya ay tatlo kayo. Sige, diretso na natin. Marami kayong choices pala. Yung isang chat, pareha-parehas ang chat. Sige na, doon na tayo. Totohanan na. Huwag kang mag-alala. Pagdating mo sa langit, may tunay nagmamahal sa'yo. Lagi nang ipinilit ng sarili, mahalin mo naman ako. Huwag mong darating din ang punto na may ipapadala si Lord sa'yo na tunay na magmamahal sa'yo. Kau naman. Lagi nang ipinilit ng sarili. Huwag nga kayong habol ng habol. Ang habulin nyo lang si Lord. At si Lord ang magpapadala ng taong hahabol sa'yo. Okay, yan, tuwan-tuwa kayo. Mga kabataan, mag-aaral muna ha. Yung mga nasa tamang edad na, mga babae dito na edad, ano yung edad ng babae na dapat? 25, nakikipag-ano na yan, nakikipag-friends. 25. Kung ikaw na may edad 30 na babae na dito, aba naman. I declare, parating na. Pagkatapos ng service na ito, parating na. Magkakaroon na ng lakas ng loob. At kung ikaw na may lalaki at edad 30 na, aba naman. Anong iniintay mo? Matatapos ng kalendaryo. Magkaroon ng lakas ng loob. Magpaturo kayo kay Ram at Jeff. Tuturo kayo niyan. Yan. Kulang kayo sa lakas ng loob eh. Okay na. Number 3. Giving thanks brings us into His presence. Gusto ko to. I repeat. Giving thanks bring us into His presence. One of the amazing things when we give thanks to God, regardless of our circumstances, is that we find ourselves in the presence of God. Ibig sabihin, giving thanks places you in the presence of God. Kapag po ikaw ay punong-puno ng pagpapasalamat, nag-overflow ka sa pagpapasalamat sa Diyos, mamaya nasa presensya ka na niya. Napakadali ko lang malaman, kapag ang isang tao ay thankful kay God, pagpunta pa lang yan ng church at mag-worship sa Panginoon, focus yan sa pag-worship. Bakit? Ang puso puno ng pasalamat. Pero pagdating niya sa church, ganito lamang. Mukhang walang ipinagpapasalamat. Wala. Assisted lang siya. Pero kung talagang ikaw ay nagpapasalamat sa thank you Lord sa buhay, thank you Lord sa kalakasan, thank you Lord, nakabot ako ng 35, 36, 37, thank you Lord, talaga mag-worship ko sa Panginoon. Kasi nakaabot ka niyan. Buhay ka pa hanggang ngayon. Because thanksgiving is a form of praise. Thanksgiving. Thank you Lord. Thank you Lord sa mga kasama namin sa church. Thank you Lord for the leaders. Thank you Lord sa nagpapiano, sa guitarist. Thank you Lord sa nagbi-video. Salamat sa buhay ni, ano yan ito? Si LJ, alam nyo ba yung mga pinopost nating video, yung magaganda? Sa Facebook, siya yung gumagawa. Kita nyo naman kay LJ. Thank you so much. Biyaya ni Lord yan. Sa totoo lang kaya nag-attend ng church, gusto lang magbibideo. O nga, yun talaga. Kaya narito yun eh. Gusto lang magbibideo. Pero alam mo, habang tumatagal, may ilab yan kay Lord. Yeah! Di ba? Si LJ po yan. Kaklase po yan ni MJ. Oh. Ay, hindi ba kaklase? Kakilala ni MJ. Okay, sige. Doon na tayo. Basahin ko kayo ng verse. Giving thanks bring us into His presence. Psalm 95 verse 2. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. O, di ba? Let us come before His presence with thanksgiving. Kung ikaw talaga may thankful heart, araw-araw kang mag-worship sa Panginoon. Araw-araw ka nasa presensya ni Lord kasi ikaw ay may thankful heart. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala katapusan yan. Mag-overflow ka talaga. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Eh, di ba? Lagi ka mapasalamat sa Panginoon.
Alright. Pastor, bakit po dapat laging nasa presence ni Lord? May nagtanong eh. Bakit po dapat laging nasa presence ni Lord? O ito, sagot dyan. One of the greatest benefits of being in the presence of Holy God is that it changes you. Habang ikaw ay nasa presensya ni Lord, hindi mo naiintindihan, hindi mo nalalaman mamaya may binabago na si Lord sa buhay mo. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kapag ikaw ay babad sa presensya ni Lord, hindi mo alam papugi ka ng papugi. Habang nasa presensya ka ni Lord, hindi mo alam payaman ka ng payaman. Habang nasa presence ka ni Lord, paawit-awit ka lang kay Lord, maya-maya yung buhay mo, inaangat na ni Lord kasama ang buong pamilya mo. Hindi pwede, hindi bagay sa Kristiyano ang malungkutin. Ako'y Kristyan. Ako'y iniligtas. Yan na yun. Hindi bagay sa'yo. Ang bagay sa'yo, yung laging nagpapasalamat sa Panginoon, laging nasa presensya ni Lord, at kapag nasa presence ka ni Lord, humanda ka sa matinding pagbabagong gagawin ni Lord sa buhay mo. Humanda ka. Sige, palapakan mo si Lord. Kapag ikaw ay nagpapasalamat kay Lord, nasa presence siya, ito mangyayari. Meron tinatawag na pull and push effects. O, kanina zoom in, zoom out. O, pull and push effects. Wow. Manda ka dito. Pagkatapos ng preaching na ito, sigurado mag-worship ka lagi sa Panginoon. Pull and push effects. Punta muna tayo dito sa pull. Ayoko unahin yung push. Pull muna, pull. Pull effect. Pag sinabing pull effect, hihilahin ka, hahatakin ka, papunta sa kanyang presence. Kapag ikaw ay nagpapasalamat kay Lord, hindi mo nalalaman, hindi mo naiintindihan mamaya, grabe, puspos ka na. Mamaya nasa presensya ka na, mamaya may hindi ka na alam na ginagawa, mamaya, grabe. Normal na lang sa iyong presence. Merong iba kailangan pa ng momentum. So, wait lang kukuhanin ko pala yung presence no? Pag sanay ka sa presence, unang ka pa lang, nasa presensya ka na. Ano ka na agad? Kasi sanay ka sa presence. Hihilahin ka doon sa presence kapag ikaw lagi nagpapasalamat. Alam niyo po, gusto ko po yan nung una ko naging Christian, yung presence. Ang tawag ko po dyan ay altar call activity. Altar call activity. Pag yung pastor, nagpipreach, tawa ko ng tawa. Parang kayo lang. Nakatawa si pastor. Tapos at the end of preaching, iyak ako ng iyak. Sinong ganon? Para-paras tayo. Iyak ng iyak. Alam nyo doon sa iyakan portion, yun ang masarap. Kasi yung portion na yun yung sukuan portion. Doon sa preaching, tatawa-tawa ka pero tinatamaan ka sa loob. Kaya ka umiiyak kasi yung puso mo duguan na. Tama? At mamaya pagpunta mo sa unahan, lahat ng may problema, pagsubok na dinadala, lumapit ka rito, ako naman punta agad. Umiiyak, linggo-linggo. Hindi na ako nahihiya. Basta ako lalapit sa Panginoon, wala akong pakialam sa kanilang lahat. Kasi meron tinatawag na pull effect, hinihila ako sa stage. Hinihila ako sa altar call, hinihila ako dito sa unahan. At kapag hinila ako sa unahan, alam ko na presensya na ito. Iiyak na ako. Ilang taon din yon. Sabi nung isang pastor, baka naman pwede yung iba naman. Parang linggo-linggo, ikaw na lang. Ganun yon. Kung talagang ikaw ay puso nagpapasalamat sa Panginoon, hindi ka magpapatalo sa paglapit sa Panginoon. Amen? Pull effect. Meron din tinatawag na push effect. Habang hinihila ka papunta kay Lord, sa presence ni Lord, dalagay punong-puno ng pagpasalamat, meron din tinatawag na push effect. Ano yung push effect? Habang ikaw ay nagpapasalamat sa anumang sitwasyon ng buhay mo, ikaw ay into His presence, then itutulak naman ito, papalayo yung sadness. Hihilahin ka sa presence, patulak ang sadness. Patulak yung stress. Patulak yung depression. Yung pain, yung lungkot. Yung loneliness. Sige, lungkot na rin yun. Lahat ng negativity sa buhay mo habang nasa presensya ka, nawawala. Ang tawag ko dyan, stress-free Christian. Tingnan mo nga yung katabi mo, stress-free Christian ba yan? Halata yan, pag lagi nasa presensya, stress-free Christian. Yung ang tingin mo sa taong yan, parang hindi ka dumadal sa pagsubok, hindi mo lang alam. May sikreto ako. Ano yon?
May pull effect, punta sa altar, lapit kay Lord. May push effect, tanggal ang negativity, tanggal ang sadness, tanggal ang lungkot, tanggal ang emo, at kung ano-ano pa. Kasama yung emo. Alam niyo yung emo? Tanggal yon kasi may push effect. Tinatanggal lahat nun. Yung mga sadness, stress, mga itinataboy lahat ng alalahanin. Itinataboy lahat ng bayarin. Itinataboy lahat ng kalungkutan. Itinataboy lahat ng sakit. Bakit? Nasa presence ka ni Lord. Walang tatagal na pangit sa sitwasyon sa buhay mo kapag nasa presence ka ni Lord. Wala. Tanggal lahat yan. Mamili ka lang kung anong party ang a-attendan mo. Praise party o pity party. Saan party ka? Dito ka na. Party, praise party. O gusto mo sa pity party, doon ka sa kwarto mo. Mag-isa ka doon. Dito ka na lang sa altar. Praise party. Oh, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. Mamili ka ng party na pa-attendan mo. At hindi ako nag-i-invite sa pity party. Dito ka, sa praise party. Mamaya, magsasayawan tayo sa Panginoon. Sino sasama? Salamat sa 5. Yung iba, hindi ko lang kung ang party ang attendan nyo. Pero dito ako sa praise party. Yung nagwa-worship, nag-aalab ng pasalamat sa Panginoon, yun ang pupuntahan ko. 6 days ka na nga kung ano lang ginagawa. Yung isang araw, makiparty ka sa Panginoon sa church. Kaya habang nagpe-praise and worship, tinotodo ng worship team, ikaw naman. Pinapalakas na nga ni Paul yung lahat ng microphone. Tinotodo na. Tapos ikaw naman. Kalungkot-lungkot. Lagi ko sinasabi, ikaw ba'y kinreate ni Lord at hiningahan o sinabi, malungkot ka? Ganun ba sinabi ni Lord? Walang ganung hiningahan si Lord. Nung hiningahan ka niya, siya'y masaya nung kinreate ka niya. Kaya dapat yung nilalang masaya din. Amen? Okay. Mamaya magpa-party-party tayo ha. Kung ikaw ay nagdesisyon na magpasalamat in the midst of darkness moment, ikaw ay nagdesisyon na baguhin ang iyong atmosphere by surrounding yourself with the presence of God. Baguhin mo ang atmosphere. Tama na. Yan ang nangyayari. Pero hindi yan ang tinitingnan mo. Ang tinitingnan mo yung magandang plano ni Lord. Sabi sa Psalms 16:11, the presence that brings the fullness of joy. You will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasure of living with you forever. I like yung pleasure of living with you forever. With kanino daw? With God forever. The pleasure of living with you forever. Kaya kung may pleasure ka sa ibang bagay, huwag mong ipapapalit ang pleasure kay Lord. May pleasure ka sa jowa mo, then huwag mong ipagpalit yan kay Lord. Huwag kang atin dyan. Ay, atin ka. Bakit? Hindi matutumbasan niya ng jowa mo yung presence kay Lord. Amen. Dapat may isang araw ka kay Lord. Linggo yon. Kung ayaw sumama sa'yo, siya. Masaya ako sa Diyos ko. Sinong nawala? Tapos yung isa naman, pag umaten ka yan, hiwalay na tayo. Sige na nga. Huwag mo ipagpalit si Lord. Kasi sa Kanya may pleasure forever. And lastly, giving thanks in all things causes God to move on our behalf. Ito ang pinakagusto ko sa lahat. Kapag ikaw ay nagpapasalamat sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, ibig sabihin nun, hinahayaan mo ang Diyos na mag-move sa buhay mo. Pastor, ba't ako magpapasalamat sa pangit, sa hindi maganda, sa problema? Yun nga ay magpasalamat ka para may room si Lord para kumilos. Thank you, Lord. Saan? Iniwan ako. Thank you, Lord. Ay di hinahayaan mo si Lord na kumilos, mamaya ay paparating niya yung mas matindi doon sa nang iwan. Thank you, Lord. Bakit? 5 ako. Biglang sumagot si Lord, kasalanan mo, ah. Hindi ka kasi nag-aral. No! Sadya! Kasi yung sunod na ibibigay sa yung grade, yung sunod na teacher, 1 ka na. Wow!
So, ibig sabihin, kapag nagpapasalamat ka kay Lord in negative situation, ibig sabihin, hinahayaan mo si Lord na mag-move sa buhay mo. Ang gusto mo may laging ikaw ang mag-move. Kala mo'y napakagaling. Hayaan mo si Lord ang mag-move kasi yung gagawin niya perfect. Pag ikaw, lagi may sablay eh. Pag si Lord, perfect. O, tingnan nyo to ha. One of the greatest example of the power of praise and thanksgiving during the difficult times of Paul and Silas. Silas na lang. Sino nakakilala kay Paul at Silas? Kilala niyo sila? Sila yung binugbog. And then what happened? Sila yung itinapon sa kulungan. Anong ginawa ng dalawa? Nag-praise. Nasa kulungan yun ha. Binugbog ha. Pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Itinapon sa kulungan. Nasa rehas. Thank you, Lord. Greatest example. Nasa gitna ng pagsubok, problema, difficult time, pero nanatiling nagpapasalamat sa Panginoon. In difficult moment, ano ang nangyari? Ano nangyari? Acts chapter 16 verses 25 to 26. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Okay? Verse 26. Ito lang kilos ni Lord. Suddenly, sabi mo, suddenly. There was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundation. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Palakpakan mo si Lord. Huwag mo sabihin si Paul at Silas sa may dahilan kung bakit yumanig. Kung bakit nag-earthquake, bakit nabuksan ang mga pinto, natanggal yung mga chain. No! Si Lord lahat yon. Kaya kung gusto mo na may ma-open na doors sa buhay mo, kung gusto mo na yumanig ang pundasyon, kung gusto mo makalaya ang sino man, makalaya sa problema, makalaya sa sugal, sa alcohol, sa drugs, makalaya kung saan-saan, magpuri kay Lord. Magpasalamat kay Lord. Si Lord ang gagawa ng kilos para makalaya ka dyan. Sino dito ramdam mo, nakakulong ka? Ito na ang pagkakataon mo. Mamaya, magpapasalamat kay Lord, pupunta sa kanyang presensya, at pag nasa kanyang presensya na, humanda ka. Bubuksan ni Lord ang pintuan sa buhay mo. That's the secret. Dahil ang pagpapasalamat ay pagsasabing, Lord, ikaw na po bahala. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa sakit. Masakit talaga. Pero Lord, ikaw nang bahala. Nararamdaman ko pa yung pain. Pero Lord, ikaw nang bahala. Kung may heartaches, Lord, nararamdaman ko pa yung pain. Pero thank you, Lord, sa heartaches. Lord, ikaw nang bahalang kumilos. Lord, may heartaches. Wala. May heartaches talaga. Pero Lord, thank you. Dahil walang laman, may pagkakataon kang lamanan. Amen? O, di ba? Palapakan mo si Lord. Dapat overflow. In conclusion, giving thanks in everything is an opportunity to test and prove your love for God. Kaya kung may mga pagsubok, thank you, Lord. May mga malungkutan, thank you, Lord. May mga saraduhang pinto, thank you, Lord. May pain, thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Hey, amen? Kaya ngayong oras na to, ano man, hindi ko kayo kilala. May mga pinagdadaanan kayo. Meron sa health, meron sa family, meron sa trabaho, sa love life, at kung ano-ano. It doesn't matter. Ang magmamatter ngayon ay yung magpapasalamat ka kay Lord at hahayaan mong si Lord ang mag-move sa situation mo. Magpapasalamat ka kay Lord, hahayaan mo si Lord ang mag-move sa taong Amen? Sinong ready? Kung dito yung meron ng ramdam na ramdam niya na. Yung ramdam na ramdam na, yung gusto talaga magpasalamat, mag-overflow ka sa pagpapasalamat, yun hindi ko na sinasabi tumayo. Sinong masaya? Sa totoo lang, ginagawa ko pa lang ito, ako kinakanta na alam niya ng asawa ko. Kanina umaga. Kumakanta ko eh. Inaalam mo yung kanta. Sabi ko, thank you for sunshine.
Thank you for rain. Ulit-ulit ako hanggang sa CR kanina eh. Thank you for sunshine. Thank you for joy and thank you for pain. It's a beautiful day. Hindi ang sitwasyon ng buhay mo magdi-define kung ang araw mo'y maganda. Ikaw pa din. At sasabihin mo, it's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Hey! Yun nga kantahin natin. Ready? Lord, yun ang una. Lord, I thank you for you. Ready? 5, 6, 7, go! Lord, I thank you for sunshine. Thank you for rain. Woo! Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Samahan nyo na palakpak. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Mas masaya dapat doon. Kailangan yung masaya, nagpapasalamat ka, nag-overflow ka ng pagpapasalamat sa Panginoon. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Sino excited sumayaw sa Panginoon? Sino excited na gustong magpasalamat kay Lord sa lahat ng ginawa niya sa kanyang buhay? Come on, church! Ibigay ang best praise and worship sa Panginoon right now. Come on, church! Thank you, Lord, for the life. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, church! Woo! Come on, church! Sing to God! Turn to you when you We're always there. in troubled times. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I give. I'm the Lord, I am all to you. One way, Jesus, you're the only one. I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Always, always there. Every hour and everywhere. Sige, kumanta ka sa Panginoon! Now so deep within me. You will You'll never never change. yesterday, today, the same. Forever till forever, be so One way, Jesus! You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus! You're the only one that I could live for. The truth is in life, you leave my faith and not my side for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. You leave my faith and not my side for you. You're living all for you. You are the way, the truth, and the life. You leave my faith and not my side for you. We're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. one way. Jesus, You're the only one that I could live for. one way. Jesus, you're the only one that I could live for.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, palapakan mo si Lord. Pasalamatan mo si Lord sa sobrang daming blessings na binigay niya sa'yo. Come on, church. Pasalamatan mo si Lord sa life, sa kalakasan, sa heartbeat. Salamat, Lord, sa prosperity. Salamat, Lord, sa healing, sa protection, Panginoon. Come on, church. Pasalamatan mo si Lord. Pasalamatan mo si Lord. Just thank you, Lord. Mag-o-overflow sa church na to ng puno-puno ng pagpapasalamat. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the joy. Thank you for the pain. Thank you, Lord, sa pagsubok. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you sa past victories. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. You deserve the highest praise, honor, glory. You deserve all our thanks. You deserve. You deserve. You deserve. You deserve. You deserve. Yes, Lord, you deserve. You deserve. You deserve. You deserve. You deserve. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Because you deserve everything. You deserve all this. You deserve. You deserve. You deserve, God. You deserve all the highest praises. Honor, glory. You deserve. You deserve. You deserve. You deserve. You deserve, God. You deserve, God. Wala kang pasasalamat. Wala kang pasasalamat. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. You deserve. You deserve, God. You deserve, God. You deserve, God. You deserve, God. You deserve. You deserve. Yes, Lord. You deserve. You deserve. Lord. Lord. You deserve. Thank you, God. Thank you, God. Thank you for everything. Thank you for all things. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Father God in heaven, we just wanna thank you, Panginoon, dahil deserve mong pasalamatan. Napakaraming bagay ang ginawa mo sa buhay namin, Lord. Lord, kung may mga bagay kaming hindi na ipagpasalamat sa iyo, Panginoon, Lord, ito ang pagkakataon namin para sabihin sa iyo, thank you. Lord, salamat sa napakagandang plano mo sa buhay ng bawat isa. And Lord, we thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, dahil marami kang pinagaling sa simbahan ito. Thank you, Lord, for your presence today. Thank you, Lord, for prosperity na nagfo-flow sa bawat isa. Thank you, Lord, sa pag-i-increase ng lahat sa buhay namin. Thank you, Lord, sa pag-i-increase ng energy, sa pag-i-increase ng presence, sa pag-i-increase ng apoy sa simbahan ito. And Lord, I know and I pray, ipinagpapasalamat namin dahil ang simbahan ito, Panginoon, ay mag-i-increase in numbers. Oh God, pupunuin mo ang lugar na to ng mga taong sasamba sa iyo. In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! At Lord, I know lahat ng narito sa simbahan ito ay leaders! 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 Oh God! Lord, wala di isa mawawalay sa iyo, Panginoon! In Jesus' name! Come on, church! Worship God! Worship God with this song! Woo!
Come on, church. Itaas mo ang iyong mga kamay. I-worship mo ang Diyos na pinagpapasalamatan mo ngayon. Kantahan mo si Lord. With you, my resting place is in your name. Palakpakan po natin si Lord. Yung the best clap para sa Panginoon. Yung the best. Yung the best. Thank you, God. Thank you, God. Lord, you deserve our thanks, Panginoon. You deserve. You deserve. And Lord God, I pray and I declare, ano man ang sitwasyon namin ngayong araw na to at sa mga susunod pang araw, Lord, kami po'y magpapasalamat at hinahayaan ka namin kumilos sa mga sitwasyong ito. Hinahayaan ka namin mag-solve sa mga sitwasyong ito. Hinahayaan ka namin kumilos sa buhay namin, Panginoon. Lord, thank you. Thank you, Lord God. And Lord, salamat po dahil ngayong araw na to, ang simula na kami mag-overflow sa pagpapasalamat sa iyo. In Jesus' name. And Lord, I pray na lahat ng taong narito, everyday, sila'y magpapasalamat dahil everyday sila'y may natatanggap sa iyo. In Jesus' name. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen.